kini literal nga mananap lobo. Tao ni. Ingala niya lobo. O gikan ra gayod kaninyo. Diin gikan. Sa ato ra pundok. Ang gisulti ni Pablo. Nga mosulod sa atong pundok. O gikan ra gayod kaninyo. Aduray mga panindog nga mga tao. Nga magasultig mga binalitaan. Sa ulihi nga mga adlaw. Kung mapatay na sila Pablo. Sa ato ra pondok kauban tara. Mutudli sila binaliskad. Baliskaro na. Timanin na ninyo. Baliskaro na ang pagtulunan. Dili na musubay sa pagtulunan nga gibilin ni Kristo. Balikon jud ako. O gikan ra gayod kaninyo. Adunay mga panindog nga mga tao nga magasultig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila. Sumuhimo siyag sakop, birahon ang mga sakop sa kang Kristo Iglesia. Apan ang iyan teaching balis karon na makaigsunan. Timan ninyo. So adto na kita sa pagsubay. Kay nangamatay naman ang mapostolis. Pero kay nagpadayon man kining kang Kristo Iglesia. Nang karon nasayod kita nga Biblia natapos usab pagsulat. Kay ang katapusan magsusulat sa Biblia mao si Juan Revelador. Namatay si Juan Revelador dito sa Pulos Patmos sa year 96 AD. So natapos sa Biblia pagsulat sa year 96 AD. Naunsaon niyo pagsubay kining kang Kristo Iglesia kung magsalig kita Biblia. Kaya naibulon man kita nga sirado na ang Biblia. Apa nagpadayon man kining kang Kristo Iglesia, siyempre mo gamit kitag world history. Kining world history makaigsunan nga naa sa akong kamot, gisirox ko ang mga importante dinhi kay kining nga libro dinhi ko nakakaplag og mga impormasyon kung unsay nahitabo na itong kang Kristo Iglesia sa una. Nga Sabado pa man unta kita makaigsunan. Nganong na Domingo naman kini. Nganong musimba naman kita mga larawan. Nganong nagdaghan naman kita. Ang world history. Mao kini ang makapatinaw kanato makaigsunan. So akong gihimo diagram makaigsunan. Niyay akong diagram. Kaunta kining tuig 31 AD. Mao kini ang pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Nan kay nagpadayon man kining iyang iglesia hangtod karon. Excuse me. Nabali. Sa tuig 31 AD, mao ni ang tuig pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Nan kay nagpadayon man kini hangtod karon atong subayon kung unsay mahilitabo nining kang Kristo Iglesia kay nagpadayon man lagi. Dinhi makaigsunan sa tuig 321 may hitabo sa atong iglesia. Nga wala lamang kamo mahibalo sa dagan sa atong relihiyon. Magdebate, pero wala makahibalo sa ginsuguran na itong kang Kristo Iglesia. Unsay hitabo sa atong iglesia sa tuig 321 AD. Kaya wala na, nangamatay na niyan mapostolis. So ato kini mabasa sa World History, page 245. Ni ay din hitaw makaigsunan nga nakumbertir kini sa atong Christian Church, sa atong relihiyon. Nakumbertir kini siya. Apan kining tawhana, pagano, nagasimba kini siyag adlaw. Pagano, nga ngalan niya si Constantino. Kamu na balo kung kinsa si Constantine the Great, emperador sa Roma. Pero na-convert kini sa Christianity, kay pagano lagi kini siya.
Apan tungod kay kini siya emperador, sa nakaipon na kini siya sa atong iglesia, timani Sabado lagi kita primero. Apan kini siya nagasimba sa Domingo kay iyang Dios adlaw. Ug ang Sunday sun gikan ka sa pangalan sa adlaw, mo na nga ang iyang pagsimba adlaw Domingo. Apan ka na-convert kini sa Christianity, nakaipon sa atong relihiyon, apan para dili mabungkag ang atong pundok, naghatag siyag freedom of worship. Mabasa ta kini sa page 145. And gratitude for his victory, Constantine issued the Edict of Milan. Kang edict, balaod na. Sa year 313, sa modern time and living past, year 321 ni, which granted religious, Christianity and which granted religious freedom of Christianity and religion. Besides granting freedom of worship, Constantine give the Christian church, tanawa, give the Christian church, kinahimo siyang Kristanon, the right to receive donations or gifts and proclaim the Christian Sunday, Day of the Sun, as a day of rest. Giproklamar niya nga ang Domingo mao na ang igpapahulay kay bisan kini siya makaigsunan nga nasakop na sa Christian Church, apan nagpabilin siya na kanang pagsimbag adlaw, hinungdan naghatag siya balaod nga ang Domingo mao na nagpapahulay. Nang kita Sabado, ang iyang sulbad para dili mabungkag hapon ang Christian Church, naghatag siya freedom of worship. Mao niyan dagan sa atong relihiyon makaigsunan. So karon natuman na ang pasidaan ni Pablo nga makagikan na gani ako kaninyo. Dunay tao nga sa inyo ra pundok mugtindog o musultig binaliskad. Natuman ang sulti ni Pablo. Gibaliskad na. Nga Sabado man unta ang atong igpapahulay. Apan, gibaliskad na kini makaigsunan. Busa atong makita ang dagan sa atong relihiyon, nga niini nga panahon na makaigsunan, din na paksyo na kita, pero isa paghapon kita kapundok. Kay dili man gusto si Constantino nga mabungkag ang Christian Church. So dahil nagsimba Sabado, dahil nagsimba Domingo, mo ni ang dagan sa atong relihiyon. Nga wala ka mo makahibalo. Wala pa kita ni ini makaigsunan. Sa panahon ni Constantino wala pa. Unya, din hinaman sa tuig 325, tanawan ninyo ang dagan sa atong reliyon. Din sa tuig 325, ang hitabo naman makaigsunan, atong kinimabasa din sa Historia Ecclesiastica, pahina 739, ngayon diri, Silvestri, Bishop of Rome, officially changed the title of First Day, calling the Lord's Day. So ang adlaw Domingo, gi-official na jud pagsulti nga gitawag adlaw sa Ginoo. Nagakaanam pagkaligon ang Domingo. Sa tuig 325, tanawa ang dagan makaigsunan sa atong reliyon. Muni ang dagan lagi, naghimo ko skits.
Isa pa gyapon kita lagi niini. Kay wala pa man gud pugsa ang mga tao pagpasimba sa Domingo. Gitugutan pa man lagi ang uban Sabado o kay Domingo, pero isa pa gyapon kita. Timanin na mo na dagan sa atong relihiyon makigalaan. Karon din hisab sa tuig 336 may hitabo na po sa atong relihiyon. Sumayon tatanama ang dagan sa atong relihiyon na gihimuan akong skits makaigsunan. Dili ko musipyat sa paghimog skits kay naatay mga dokumento. Sa tuig 336, nagmeeting naman ang atong kaparian. Kay kaparian man ang nadumala ning Christian Church sa humanaan mga apostolis makaigsunan ng matay. Napanaybalok kita ang uban kaparian Sabado, ang uban lagi Domingo. Karon, ini nga libro naman Convert Catechism, Catholic Doctrine, nga gisirox nako kini niya sa akong kamot, na para dili ko ninyo maingon na gibutang-butangan ta kini ato dakong simbahan. No gamit ako ilang libro sa Convert Catechism, Catholic Doctrine ni Reverend Peter German. Ini nga libro sa pahina 50, nagmeeting ang atong kaparian makaigsunan. Unsay ilang meeting, mabasa ta sa page 50. Para dili ka mo makaigsunan magpalibog nga kining ato pagsubay pinaagi sa dokumento. Niya ang ilang minutes, ilang record din nagmeeting kini sila dito sa konsilyo sa Laodicea. Nang sulti dire. Which is the Sabbath day. Asa ang adlaw papawlay. Tubag ang mga kaparian nato. Saturday is the Sabbath day. Ang Sabado mao nagpapawlay. Manong tubag sa kaparian nato. Ambot nga no kini uban nga mga magwali sa simbahan Katoliko nga mulalis man kay Domingo. Yang ilang kaparian sa una nga nagdumala, mutuo man nga Sabado man. Pero kini mga Katolik depende karon mo debate pa. Ngaunta ang ilang pangulo nuang ko naman nga Sabado ang nagpapahulay. Nasabtan ninyo makaigsunan? Sumayon tagyo ni. Sunod. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nangutan na uban. Nga no magbantay kitag Domingo inay sa Sabado. Ang katarungan nila paminawan dire. Ingon dire. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and the Council of Laodicea, year AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nagbantay kitag Domingo kan Iglesia Katoliko dito sa Konsilyo sa Laodicea sa tuig 336 nagbalhin sa igpapalagikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Unsa tuig 336. Wala pa mga tao kini atong kaparian. So dili kita makaingon nga basulon ta kini sila. Way labot ang atong kaparian karon. Kay way labot nila niini. Pero kay ilang ginasunod kini nga balaod, wala ba'y kalabutan sa kasalanan? Mana atong naon pag-ayo makaigsunan. Kung anong na himong Domingo kini, ngaon ta Sabado man kita. Sa diha nga ilang giusab na makaigsunan, ay papolay, didto nahitabo sa Roma, nga naghari sa panggobyerno didto sa Roma, mauna ang Papa sa Roma. Ato kini makaigsunan mabasa sa World History, page 360, nga nagdeklarar si Emperor Justinian gave a decree, a Pope supreme power in Rome, those who refuse to be called
to be called heretic. Sa sila na nagdumala makaigsunan sa atong iglesia, kaysa pa man lagi kita, ha? Sa sila na nagdumala sa atong iglesia, og ang Pangulo ta, ang Papa sa Roma, siya ang nagdala sa gahom sa panggobyerno o sa relihiyon. So naghari ang atong simbahan, kay isa palagi kita sa una, di ba? Ato ni simbahan. Isa pa kita sa una. Sa paghari nila didto sa Roma, sa kini nga tuig, sa 538 makaigsunan, naghatag og balaod ang nga ang tanan mo supak sa pagbulutan sa power sa atong Papa sa Roma, tawgon nga heretics. Unsa nang heretics? Walay mga Dios. Busa ilang gipanggukod kini mga tawhana, kay pugson kini nila pagpasunod sa ilang simbahan nga Domingo og magsimbag mga dibolto, nan kay mo dili man ang uban jud mo sugot niini, nagubat kini sila makaigsunan. Gubat na dako dinhi sa world history. Muna ang dagan sa atong relihiyon. World History, page 361. Kano na ita mo basa makaigsunan sa referensya para dili ka makaingon nga mato-mato ni Brother Serrano sa page 361. Usa ka dako kini nga impormasyon alang ka nato makaigsunan nga dapat inyong hinumduman kung unsa day kagikan nining atong relihiyon sa page 361. Yun diri. Basahon ko ha. The split of the Christian Church. Split. Tinampolong split. Nabahin. Nabahin kita. Dito nagsugod pagkabahin kita. Nanong kay, pugso naman kita. Pagpasimba sa ilang simbahan. Pugso naman kita pagpasunod sa gahom sa Papa sa Roma. Nakikpasimbaw ng dibulto. Nakakita wala na Domingo o nakita kay Sabado. Moto no na split kay nga naman. Basahon ko gyud makaigsunan. As the papacy was gaining prestige and power in the West, kay pagkabahin nato, ang usa na kadto sa western part of Europe, dinto ang Roma. Western part of Europe, to sila dito. The Christian church broke in twin. Naduha na ang Christian church, di ba? Timanin na, naduha na, isa pa kita sa una. The Christian church in the West, kitong dito sa western part, recognize the supreme authority of the Pope of Rome. Ang katong Christian church sa West, ang ilang gikilala nga pangulo, ang Papa sa Roma, sumala diri. Para mahibalo kamo sa dagan sa atong iglesia. While the Christian church in the East, sa eastern part naman, yun diri, recognize that of the Patriarch of Constantinople. Ang gikilala nila diri sa eastern part na Christian church, mga ang Patriarka. Yun diri. Both churches also celebrated Christmas and Easter at different times. Lain-lain ang adlaw. Kaya kinakari sa eastern part of Europe, Sabado ni. Nakari sa western part of Europe naman na ang Roma, Domingo na. Klaro diri. Ha? Basahon taghapon. What really caused their breakup? Kung sa hinungdan gyud sa ilang panagkabahin was the controversy regarding the worship of images in the churches. Kay nagsugo naman lagi pagpasimba sa mga dibulto kining diri sa western part, hinungdan no rebuilde kining uban na mga Kristiyanon
Mana nga nabahin kini sila. Ay sa diri sa western part, ay sa diri sa eastern part. Ug adto kita nulugwa ang duha ka pangalan. Wala pa kita ni ini makaigsunan. Para inyo masabayan. Unsa ang mga pangalan ni na duha? Kay na duha naman. Nakari sa western part o gari sa eastern part. Yun dire. The result was the split of the Christian Church into two. The Roman Catholic Church and the West. Dito nulugwa ang pangalan Roman Catholic Church sa pagkabahin na. Pero sa isa pa kita sa una, wala pa kita hinganli nga Roman Catholic Church. Mo ilog ang na Katoliko nga, daan ako ng Catholic. No! Christian Church pa ta sa una. Pero sa pagkabahin na nila, nulugwa ang ilang pangalan, Roman Catholic Church in the West, headed by the Pope of Rome, and the Greek Orthodox Church in the East, headed by the Patriarch of Constantinople. Muna ang pagkabahin ta makaigsunan. Kita ninyo? So sa atong diagram, gisplit na ako. Kini nakaari sa western part, man ang Catholic Church, Domingo ang ilang pagsimba. Niya kini nakaari sa eastern part, Sabado, gitawag nila sa una Greek Orthodox, kini. Sabado ang ilang pagsimba. Sa ilang pagka-split makaigsunan, kamo daw ang maghukom. Diin sa ila ang nagsunod kang Kristo. Diin sa ilang duha ang kang Kristo Iglesia. Diha dayon kita makaigsunan, magunahuna. Pilian ninyo kung diin. Kamon maghukom, dili ako. Kay na-split naman lagi ang Christian Church. Kini nakaari ba sa western part na ang ilang ngalan Catholic Church, Domingo, musimbag dibulto, o kini nakaari sa eastern part, naginganlan sa una Greek Orthodox, Sabado kini, o dili musimba sa larawan. Di ba kini ang insakto makaigsunan? Muna ang dagan sa atong relihiyon makaigalaan. Wala lamang ka mo magpamalandong kung unsay dagan sa atong relihiyon. Muna atong ginsuguran nga nabuak na kita sa duha. O atong subayon kung unsay nahitabo kining kang Kristo Iglesia. Kaysa sila na nagdala sa panggoberno, ilang gilapan lutos ang tanan mo supak sa ila. Din ang pagsugod nila makaigsunan sa paghari sa 538 AD. Mao ni ang pagsugod paghari sa Catholic Church. Din ang tanan mo supak sa simbahan Katoliko ilang magigipangkukod. Og sa ilang paghari, hindalagan kining mga tawhana ngadto sa kabukiran. Kay ilang gipang gukod, kay ilang pamatyon. Kay sila man ang nagdalag pang gobyerno. Sila po na nagdalag relihiyon. Unsa kalawig ang ilang paghari makaigsunan, musubay naman kita. Gikan sa 538, nulawig ang ilang paghari makaigsunan. Sa taas kayo nga panahon, nulawig hantod sa 2000, hantod sa 1260 ka mga tuig. Tanawa ang kadugay sa ilang paghari makaigsunan. 1,260 years ang paghari sa Roman Catholic Church. While lain relihiyon sa kalibutan niya na kundili ang Katolik lang yun. Kay kini nga relihiyon kun iglesia. Walay kita kay gigukod dito nagtago sa kabukiran sa Alp o ban dito sa bang kamingawan. Natuman makaigsunan ang gitagna ni Daniel sa Daniel City 25 kung inyong basahon. Nagsulti nga kini nga tao musultig pasipala batok sa Dios. Basahin ninyo sa Daniel City 25 kay nagtagna daan si Daniel nga motungha kini nga tao.
Musultig pasipala batok sa Dios. Og magunahuna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Basahon ko gyud makaigsunan para kamo may balo ang tagna sa Daniel City 25. Muni ang dagan sa atong relihiyon. Katumanan sa tagna nga mohari gyud kini sila. Apan limitado sab makaigsunan. Limitado ra gyapon. Gitugod lang sa Ginoo, pero limitado dinhi sa Daniel City 25. Og siya mosulti sa dagkong mga purong batok sa langdon o yamot. So may buto pasabot na. Pasipala batok sa langdon o yamot. Og mga paluya sa mga balaan. Nasa paluya sa balaan. Mupatay. Pamatyon ang mga balaan. Pamatyon ang mga katawan sa Ginoo. Daan kitag na. Yun dire. Og siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon o yamot. Og magapaluya sa mabalaan sa langdon o yamot. Og siya maguna huna pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Timani na, gitag na daan ni Daniel. Musab sa panahon og kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot. Ihatag na lamang sa Ginoo. Gitugutan na lamang sa Ginoo. Ihatag sa iyang katawan. Ito nawa. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon, mga panahon, katunga sa panahon. Unsay pila ka tuig na makaigsunan. Ha? Kay prophetic this mani. Kanang panahon, kay sa Ezekiel 4:6, 1 day, 1 year na sa prophetic this. 1 day, 1 year. Nan kay dinhi, ihatag sa Ginoo sa iyang gahom, ang katawan sa Ginoo, sa usa ka panahon, lugar, usa ka tuig, ang tuig sa una sa Hebreo makaigsunan, 360 days lang. Ang atong tuig karon 365. So kwintahon ta kini sa Hebreo kalendar. Itugyan sa Ginoo usa ka panahon, mga panahon o duha ka panahon lugar o katunga sa panahon. 360 days, mga panahon 720 days, katunga sa panahon 180 days equals 1,260 days or year. Ihatag, itugot sa Ginoo ang iyang katawhan sulod sa 1,260 katuig. Limitado ra sab makaigsunan. Pero unsa kadugay? 1,260 katuig ang paghari usab nila makaigsunan. Nianang panunaway lain relihiyon nga gikilala sa tibuok kalibutan kundili ang Roman Catholic Church. Muna ang dagan sa atong relihiyon makaigsunan. Natapos ang ilang gahom sa nga tuig sa 1798. Nga naman, kay gisulong ni Napoleon Bonaparte ang Roma o gidakop ang katapusan papa sa Roma si Pope Pius VI ni General Berther, general ni Napoleon, o gidalangad sa Pransya. Natapos ang gahom sa Catholic Church sa 1798. Kwenta ha, pila ka tuig ang paghari. Ikan sa 538 hantod sa 1798. That is 1,260 years ang paghari. Natuman ang tagna sa Daniel. Ngay hatag kaniya ang kagamhanan ug ang mga katawan ug musab sa panahon ug ilang giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Pagkaklaro ang pagsubay nato monendagan sa atong relihiyon, apan diin kita nga masumusunod ni Kristo dayto sa bukid. Wala kita ang uban gipamatay. Pila ka milyon ang patay nila sulod sa 1,260 katuig. Sa muna sayod makaigsunan yan. Muni ang dagan sa atong relihiyon. Ngora kamo magpamalandong lamang kung unsay dagan sa atong relihiyon sa una kay wala pa man lagi kita makaigsunan.
Nagtago-tago ang mga katawan sa Ginoo ngadto sa bukid sa Alp, ngadto sa bukid sa Waldensians. Onya natuman ang gitagna sa Ginoo sa pinadayag 16 nga kining iglesia kung babae pagataguan sa 1260 ka tuig sumala sa pinadayag 12 versikulo 6. Mano ang dagan sa atong relihiyon. Neneng panahon na walay Biblia nga itugot pagpabasa. So, natuman ang tagna sa Daniel 8:12 nga ang kamatuoran nahulog sa yuta trodden underfoot. Kay ni anam panahon na sa ilang paghari, ang Biblia wala itugot na sa pagpabasa. Muna andagan makaisunan. Kanus aman nakaabot sila Ferdinand Magellan sa Pilipinas nga nagdalag relihiyon gikan sa Spain sa tuig 1521 ila pa na kagamhanan kay 538 man nagsugod onya natapos sa 1798 apan sa 1521 nakaadto sila Ferdinand Magellan sa Pilipinas na kontrol naman ang atong nasod sa Pilipinas sa mga Espanyol makaigsuhan sa Makatsila og nagpresentar sila sa ilang relihiyon nga adlaw Domingo gihapon unya sa atong mga simbahan kay gipugos man ang atong ginikanan pasimbahon og daghan kaayo mga larawan. Asayod kita sa dagan sa atong iglesia makaigsunan mao ni ang dagan sa relihiyon nato sa Pilipinas. Mao na ang dagan bisan unsaon ninyo kay mao na ang dagan sa atong relihiyon sa panahon sa Makatsila. Nasayod kamo kung giunsan atong mga ginikanan sa una. Pasimbahon kung dili mo simba latigon 25 ka bunal. Napilit ang atong ginikanan pagsimba. Pag-abot sa simbahan, ang iwali, Latin. Unsaon pagpakasabot kay Latin. Pero simba lang kay ang 25 kabunal diri sa lubot. Munihandagan sa atong relihiyon, makagalaan, pamalandungan ninyo. Kigihatagan ko dakong pagtagad kini pagsusi kung unsay hinungdan sa dagan sa atong relihiyon. Karon ang atong ginikanan, gitunto sa mga katsila. Pero may kaayuhan po sa katsila, kay naedukar ang atong mga ginikanan. Apa nasayod ba kamo kung unsay hinungdan daghan kaayo mga dibulto gipambutang sa atong larawan sa simbahan? Kay kada dibulto may pista. Nang kada pista, kay kwarta na. Di lamang kita magkasuko, kay wala pa man kita mga tao, di ba? Subayon talang yun makaigsunan ang dagan sa atong relihiyon sa una. Mao na nga nakadulot ang atong simbahan Katolik sa atong mga ginikanan ngadto sa atong kapupuhan. Katolik, Domingo, ug simbag larawan, nakadulot pero dili kita mo basa sa Biblia kay nagsultian makatsila, makabuang na sa inyo. Kamiraan may katungod sa pagbasa sa Biblia. So ang atong ginikanan, mukurog og dili na mo tandog sa Biblia kay makabuang daw. Ug naapa ka na nga mga huna-huna sa mga tao nga dili mo basa kay makabuang kuno. Higala pamalandunga kay mao kini ang dagan sa atong relihiyon sa una. Nagmata lamang kita morning. Edukado na kita sa pagkakaroon. Subayon ta ang ginsuguran makaigsunan. Pila ka tuig ang pagdumala sa Makatsila sa Pilipinas. 333 years. Way lain relihiyon makaigsunan. Nakadulot sa atong unahuna nga wanay lain relihiyon. Gawa sa Roman Catholic Church. Muna nga magahin ang nato makaigsunan lang katon. Karon sa diktaminti, nakuha kita sa Amerikano. Nasayod kita makaigsunan na Amerikano, naghatay og freedom of religion. Nulugwa na ang Biblia. Paglugwa sa Biblia, nakabot ang mga misyonary dire.
pero magahi na lang katon sa atong kasing-kasing kini nga pagtulunan. Kay mauman kuno kini ang atong namatan. Mosab kini ang atong pakamatyan. Naapa ka na karon sa mga moderno na mga malam, matud pa sa Ilonggo, na mga tigulang. May tigulang nga akong gisultihan ini. Yung do bisan anhon ninyo. Kaya mo ni ang akong namatan na reliyon. Amo ni ang akong pakamatyan. Yung ko nang dilita ka mabasol kay tuon mo na nato namatan. Pero wala ka mahibalo sa kasaysayan sa atong reliyon. Kung mo na ni mong prinsipyo, anamatan pakamatyan, mangunta na ako, di man ka matao nong. Yun niya sa Iloilo. Nanganong ikaw nakabot diri. Din man kay mangita man tagkayuan. Yung kunong oli sa Iloilo. Kaya dito naman ka mata dito ka pagkamatay. Nawa ang filosofiya makaigsunan nga dili mao. Yung ko sa una sa mong sakinan, karosa. Karon ka na anay motor, di na ka mo sakay sa motor, kay karosa gid. Yung tigulang mo sakay kay dasig naman. Muni makaigsunan. Ang naa sa atong na nga magahi nalang katon. Kay sulod sa 1260 katuig ang pagdumalas sa makatsila makaigsunan. Sa Catholic Church. Nasayod kita sa dagan sa panahon makaigsunan. Karon, dikta na kita diri sa atong diagrama makaigsunan. Sa tapos ang gahom sa Catholic Church sa 1798 lagi, kay gidakop man ang katapusan Papa sa Roma sa 1798, na hunong sab ay ilang gahom. O kining mga tawhana makaigsunan, kay wala na may lutos, kay wala na may lutos, hindalagan kining makatawan gikan sa kabukiran sa Waldensian, onya nakasakay sila ngadto sa Amerika, auban dito sa Holland, ang sakay nila kadtong Mayflower, kadumdum ka mo, di ba? Sa mga foreigner. Pag-abot nila dito sa Amerika, dito makaigsunan, kay wala na may lutos. Ang una nagwali ni ini, si William Miller. Mga reformador kini sila. Nga compute ni William Miller kanang prophecy sa Daniel 8 nga hangtod sa 2300 kamatuig onya ang sanktuaryo pagalinisan. Insakto anyang computation apan wrong ang expectation. Kay kung imong kwintahon tod kana nga prophecy makaigsunan, mutapos ka na sa 1844 nga ang pagtuon niya sa 1844 mubalik na si Kristo. Apan wala siya mahibalo kung unsay kahulugan ni ana. Sudag hanaan mga tao nga nakaadto sa Amerika kay wala na malagi lutos, naghatag man ang gobyerno sa Amerika og freedom of religion, freedom of speech, daghanaan mga tao nga naadto og nagwali na sa balaan kasulatan. Og din hisab natuman ang tagna sa Salmos 85:11 nga ang kamotoran negative na sa yuta. Diri sa Daniel 8:12 ang kamotoran nahulog sa yuta. Kay lagi ang Biblia wala na may kita. Apan gitagna naman diri sa Salmos 85:11 ang kamaturan migi sprang up, migitib na sa yuta. Hinungdan nga ang mga tao nini daghana nagwali. Karon sa pagwali ni William Miller nga mobalik kuno si Kristo sa 1844, daghan ang mga tao nga nakonvertir pag-abot sa 1844 kay walan mo balik si Kristo. Mao na naman nga mga tawhan ni William Miller na nga diskuryo kay nagwali siya sa 1842 na sa 1844
mubalik si Kristo, pero ang pagsugod niya ang pagwali sa 1842, daghan ang mga tao na kumbertir. Muni ang dagan makaigsunan sa atong relihiyon. Karon pag-abot sa 1844, kay wala man lagi si Kristo mubalik, na nga diskoryo. Apan katumanan na sab kana sa tagna, sa pinadayagsis 9:11, basahan lang ninyo, pinadayagsis 9:11, ingon si Juan, may manlunda nga miadto kaniya, niya nadala gamay nga librito, ingon manlunda, Juan, kauna kini, sa imong baba, matamis. Pag-abot sa tiyan, mapait. May kahulugan na ana. Di man na. Ingon sa manlunda, kauna kining gamay nga basahon, sa imong baba matamis, pag-abot sa tiyan, mapait. Katumanan sa tagna ni William Miller, natamisan ang mga tao sa iyang mensahe kay mobalik kuno sa 1844, apan na imong pait na pod, kay wala man si Kristo, mubalik mo ni ang dagan makigalaan sa atong relihiyon. Sa panahon ni William Miller, apan nagsulti ang tagna sa versikulo 11, panagna pag-usab. Hinungdan ang Dios nagbutang og manalagna ni mga nadiskuryo nga mga tao ni William Miller. Kay nagsulti ang Ginoo, panagna pag-usab. Busa naggamit ang Ginoo isa ka bata nga babae nga ayang grado nga grade 8, grade 7 na tiya ito, grade 3, onya ang ngalan ni ini nga babayhana si Mrs. si Ellen Harmon, ang ngalan Gold Harmon, gihatagan og panan-aon kining bataa nga di ay sa 1844 nga mo ang pagto ni William Miller nga mobalik si Kristo, dili di ay mao ang pagbalik ni Kristo, kundi si Kristo didto sa langit misulod sa most holy place sa tabernakulo sa langit, kay may tabernakulo sa langit. Onya, nagministeryo siya didto nga ang tanan nga mo dangop kaniya, iyang isulat ang pangalan sa mga katawan o pasayloon niya ang mga katawan. Nga siya ang atong high priest didto sa 1844. Karon pagwali naman ni Mrs. White ni ini nga naminyo kang sa iyang bana, si James White, daghan kaayo ang panan-aon nga gihatag sa Ginoo. Onya, natigom na sab makaigsunan ni Mrs. White kining mga tawhana nga nadiskuryo sa wali ni William Miller. Iyang natipon na sab, onya, na-impose nila ang pagtulon ani ini nan kay ang panggobyerno sa Amerika naghatag man og balaod nga rehistrohon ang mga iglesia. Nan kumo kay kini nga iglesia wala may rehistro, gikan pa kang Kristo, wala ni marehistro kay kontra si Kristo sa gobyerno. Niya panahon sa Katoliko na naghari, sila ang narehistro na, kay sila man ang nagdalag pang gobyerno. Munan ilang panhambog nga una sila narehistro, tama na. Kay sila nagdalag pang gobyerno. Apan kining mga tawhana makaigalaan nga nag-aanhi sa Amerika, nagmeeting unsay atong ipangalan niini. Daghan ang suggestion unsay pangalan, apan ano gawas makaigsunan mo nang gitawag nga Seventh-day Adventist. Ang kahulugan ng Seventh-day, nagbantay sa ikapito kaadlaw Adventist og nagpaabot kang Kristo. Mo na ang dagan sa atong relihiyon makaigsunan nga nulugo na kining Seventh-day Adventist.
maproybahon ta kung kining Seventh-day Adventist mao ba gyud kini ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa una. Proybahon ta mga kaigsunan. Ato mapruiba, dili pinagi sa pangalan lagi, kundi sa bunga kung binuhatan. Si Kristo Sabado, ang Adventista Sabado. Sila Kristo dili mo kaon og mga mahugaw nga pagkaon, ang Adventist man dili mo kaon sa ginadili sa Ginoo. Kung ari kita sa mga tao karon na nagpasalig na sila ang matuod, dili lagi kita mo to sa pangalan, kundi sa binuhatan. Si Kristo Sabado, sila Domingo na. Pagka-imposible man, makaigsunan. Huna daw ninyo. Diin man kita mo adto kay ang tanan relihiyon pulos Domingo na apoy Biyernes. Pero unsay kay sulti ninyo sa Seventh-day Adventist nga dili mao. Ang tanan muhaom jud makaigsunan. Kay kun unsa ang puno mo sab ang tumoy. Kung ang puno makaigsunan grapes, ang tumoy grapes. Pero kung dunay nagpaka-grapes sa pangalan, itapa diin ang tunay nga grapes. Kina naabay pangalan nga grapes pero apple. Kinibisan walay pangalan nga grapes. Pero ang bunga niya kay grapes. Mo ni ang tunay nga grapes. Kay ang puno grapes. Kinanan ang bunga grapes. Muna ang pagpamatod sa Seventh-day Adventist nga ang karaan nga relihiyon kung mao kini ang kaliwat ni adtong kang Kristo relihiyon. Apan kini nga relihiyon makaigsunan, gubatunon gihapon kini. Kay gigubat daan kini sa una na balo kita. Ang tanan mga apostoles patay. O sa panahon sa paghari ni Inda kong simbahan, patay sa banoban. Apan kiningon ni Kristo, ang gahom sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Hinundan, hinsurvive kini nga iglesia, ang hantod karon makaigsunan. Nakita ta, na kining Seventh-day Adventist, mahaom gud kini, nga mao kini ang kaliwat kong remnant church, ato mabasa sa Pinadayag 12, versikulo 17. Ipahaom ang inyong relihiyon nining Pinadayag 17. Pinadayag 12, versikulo 17. Ipahaom daw kung muhaom bagud nga kamo ang salin ni adtong kang Kristo iglesia nga gitukod. Ipahaom nato ni. Onya ang dragon na suko batok sa babae. Dragon yawa. Babae iglesia. Og miadto siya sa pakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat. Kanang kaliwat salin ba? Salin. Gubatonon. Sa babae, sa mga na nagbantay sa sugo sa Dios. Og nagupot sa pagpamatod sa may tungod sa pagtulunan ni Jesus. Ang ilhanan sa salin na iglesia nagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang Sabado, sugo sa Dios, o nagupot sa pagpamatod ni Jesus. Unsa nang pamatod ni Jesus? Ato ba basahon makaigsunan? Duha kasayan ang ilhanan sa rin nga iglesia. Pinadayag 19 Gis. Pinadayag 19 Gis. Iyon diri, kay ang pagpamatod ni Jesus mao man ang espiritu sa tagna. So kini nga iglesia nagbantay sa sugo sa Dios og dunay spirit of prophecy. Kay ang iglesia gibinlan ni Kristo adunay makaigsunag kalain-lain hiyas. Magtutudlo pastor og propeta. Kinahanglan ang iglesia dunay propeta. Sumala makaigsunan sa Episo 4:11.
nga hatag si Kristo og gasa sulod sa iglesia, uban mga magtutudlo og ang uban ang manalagna. Pangita kamo asa nga relihiyon ang nagtuman sa sugo sa Dios og dunay manalagna. Ang Seventh-day Adventist lamang ang bugtong iglesia nga muhaom ni ining remnant church makaigsunan. Ban ato may balaan makaigsunan nga kini iglesia naman daghan na sab ang nulugwa, nagtukod-tukod. Pila di ay kalawas ni Kristo? Ingon ni Kristo, ang iglesia lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Si Kristo ang ulo sa iglesia. Isa lamang kalawas, isa lamang kaulo. Pandunay mga tao nga lugwa sa iglesia nga tunay nga Seventh-day Adventist. Panagdalagi hapon pangalan Seventh-day Adventist, pero wala makonektar kini sa General Conference. Wala kamo masakop sa lawas ni Kristo. Kaysa ra kalawas ni Kristo. Ang General Conference of Seventh-day Adventist sa tibuok nga kalibutan. Wala nagpangulo kung aduna may mga tao nga musipak ni ining Seventh-day Adventist nga nagdalagi hapon sa pangalan Seventh-day Adventist. Wala ka na sila makaigsunan mamimbro sa sopak sa iglesia ng itukod ni Kristo. Igala kini akong hatag pagpamatuod kaninyo. Kinahanglan kini ang atong hunahuna, kining atong iglesia nga gisudlan mo ba ang ayhan ang kang Kristo iglesia? Dora lagi ka iglesia ang gitawag ni Kristo makaigsunan. Apa ningon ni Kristo? May karnero pa ako nga wala pa ining turila. Kung sayoron ni apay daghan nga karnero ni Kristo nga nasakop ining iglesia. Ingon ni Kristo, kinahanglan ako sila pagadadon asa dada ngadto sa iyang turil kay isara unya ang panon, isara ang magbalantay. Tigala kuno bati man kamo nga wala kita masakop, gitawag kamo karon makagalaan. Sa kaathag og katinaw sa atong lektura gawas sa Seventh-day Adventist, wala nilain kaliwat kung kasumpay ni adtong kang Kristo iglesia nga gitukod. Gawas sa Seventh-day Adventist. Busa si Kristo nagsulti sa ikaduhang Korinto 6:17-18. Gumawa kamo kaniya mga tao ko. Ug ayon ako paghikap sa mga mahugaw. Ug pagadawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan, kamo mahimong akong maanak nga lalaki babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagawon sa tanan. Gitawag kita guwa kamo kaniya. Asa man kamo mo adto dayon? Sa reliyon na pulos Domingo, pulos mukaon, sa tanan ginadili, gawas sa Seventh-day Adventist. Kuy lain iglesia nga mo haom gayod sa kang Kristo gitukod sa una. Gawas sa Seventh-day Adventist. Kung kinsa man ang nagapaminaw karon kaninyo makaigsunan. Klaro naman unta kini. Unsa pay langanan ninyo. Dili kita ilhon nga kang Kristo tinaw kung wala kita makasulod sa iyang turel. Dili kita matawag karnero kung wala kita masakop sa iyang turel. Gawas sa turel ni Kristo, mahimong kanding ang pagkilala ni Kristo. Pan kining iglesia makaigsunan. Na mao lamang kini ang bugtong kaliwat ni adtong kang Kristo iglesia. Sa ulihin ni ini pag-aayagon patuod kini. Kay naapay mga tao din hinga na sakop dinhi sa kang Kristo iglesia nga wala pa mareforma. Pansa ulihin ni mga adlaw sa pag-close sa provision, manggawas kini matawhana makaigsunan.
Akong gihangyo kamo makaigsunan, kung kinsa man kaninyo nagapaminaw karon, pakikita lamang kamo sa mga kaigsunan nako nga mga Seventh-day Adventist. Kamo nga mga kagilaan nga nagapaminaw kung galing aduna may nagapaminaw ninyo karon. Wala na inyong kapaingnan nga mga relihiyon gawas lamang ng Seventh-day Adventist. Sulayin ninyo pagsimba sa among simbahan, kung diin man kamo nga dapit sa kalibutan, kay nalukop sa kalibutan ang Seventh-day Adventist. Kung diin man kamo karon, pangitaan ninyo kini nga simbahan. Pakigkita kamo sa among mga ministro. Pakigsabot makaigsunan nga magpasakop kita niini iglesia. Kay way lain pinili nga makato sa Dios kumubalik si Kristo. Siya magaluwas ni ining makatawhan niya. Dadon kita sa langit non puloy-anan. Mali akong pagampo. Tapuson ta kini makaigsunan pigay sa pagampo. Nagakalipay kami, Amahan, sa pagpasalamat kanimo sa kaathag sa lektura na imong gitudlo kanamo. Panlangini ang mga nagapaminaw ng Banal na Espiritu magahikap kanila na dili na sila palimbong sa mga pangalan-pangalan sa iglesia, kung dili sa mga doktrina, kung pagtulunan ang ilang kilalahon, kung nakasubay ba sila sa pagtulunan nga gibilin ni Kristo. Ikaw magagiya sa makatawhan nga nagapangita sa kamatuoran. Ikaw ang nagatawag sa makatawhan nga wala pa nining turil. Apan may imong mga karniro nga nakagawas sa turil, pan ikaw nagatawag kanila samtang napay panahon. Ginaampo ko alang kanimo pinagi sa Banal na Espiritu. Kapa ang ilang kasing-kasing nga makabalik sa imong turil. Pero onya nga sa imong pagbalik, walay kasubaanan nga maabot, kundili ang kalipay namo na makadawat kami anang purong-purong kinabuhin walay katapusan. Gipangayon ako kini pinagi sa ngalan ni Hesus nga akong manluluwas. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O labi na sa ako mga kagalaan nga nagapaminaw sa mga kaigsunan. Nga akong balikon kamo sa pagpasalamat. Nagpadayon lamang kita sa pagpaminaw. Kay may lain sa mga topiko ang akong itudlo kaninyo. Daghan pa ang mabutang inyong makuha. Kay di naman ko makatulda pareho sa una makaigsunan. Na walay honong tulda, sigan wali sa kabukiran o sa nagkalain-lain dapit. Apan karon makaigsunan, miabot na ang panahon. Kaya atong kinabuhi, ang atong lawas, ngadto na ni padulong makaigsunan sa pagsalop. Pansa dili pa nimo salop, paniwaon ko lang nga makapartisipar ako pagpaat sa pulong sa Ginoo. Pinaagi na lamang nining Facebook, inyong magapaminawan sa matag panahon og unya magkita na kita sa utrong panahon. Mo'y akong pagampo. Daghan salamat. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so you brought heaven down.
Death could not hold you, the veil tore before you, the silence, the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rivals, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against.